Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga Salvatierra. Hindi isang sigaw ng tuwa, kundi isang sigaw ng pagkasuklam at pagod. Kasunod nito, ang malakas na kalabog ng isang florerang nagkakahalaga ng ₱250,000 na ngayon ay basag na sa sahig na gawa sa Italian marble. Para kay Ricardo Salvatierra, isa na lang iyong pangkaraniwang tunog. Isang musika ng kaguluhan na araw-araw niyang naririnig. Mula sa kanyang tahimik na opisina sa ikalawang palapag, hindi niya na kailangang silipin pa ang CCTV para malaman kung ano ang nangyayari. Ang amoy ng harina na lumulusot sa siwang ng pinto at ang mahinang iyak ng isang babae ay sapat ng palatandaan. Umalingaw-ngaw ang isa pang sigaw at kasunod nito ang pagbukas at pagsara ng malaking pinto sa ibaba. Ang ika-17 yaya. Isang buwan lang din ang tinagal, isang bagong record. Napahilamos si Ricardo sa kanyang mukha. Ramdam niya ang pagpintig ng ugat sa kanyang sentido. Niluwagan niya ang kurbata ng kanyang mamahaling suit. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Ang CEO ng pinakamalaking real estate company sa buong Asia, hindi makontrol ang sarili niyang pamamahay. Ang lalaking kayang magpatayo ng isang buong syudad, hindi mapatahimik ang 15 sarili niyang anak. Napatingin siya sa litrato sa kanyang lamesa. Ang nakangiting mukha ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Ang mga mata nito ay tila nangungusap, puno ng pagmamahal at tiwala. Hindi ko na kaya, Elena. Bulong niya sa hangin. Sumusuko na yata ako. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Letty, ang kanyang sekretarya, ang lumabas sa screen. Sir? Sabi nito sa kabilang linya. Boses ay puno ng pag-aalala. Tumawag po ang agency. Nag-file na po ng resignation si Yaya Minerva. Hindi na raw po babalik. Napabuntong hininga si Ricardo. I know, Letty. I heard the vase break. Sir, ano pong plano ninyo? Ayon po sa agency, wala na silang maibibigay na kapalit. Nasa blacklist na raw po tayo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Blacklisted? Ang pamilya Salvatierra kinatatakutan sa mundo ng negosyo, pero sinusukuan sa mundo ng mga kasambahay. May isa pa, sir. Biglang sabi ni Letty, tila may naalala. May walk-in applicant po kanina. Hindi dumaan sa agency. Actually, nandito pa po siya sa labas. I told her, you're not accepting interviews pero mapilit po siya. Kumunot ang noo ni Ricardo. Walang resume? Walang background check? Letty, you know the protocol. Alam ko po, sir. Pero, iba po kasi siya. Taga Batangas daw po. Ang sabi niya, kailangan niya lang daw po talaga ng trabaho. Pagod na si Ricardo. Pagod na siyang makipagtalo. Sa puntong ito, kahit sino, kahit ano, susubukan na niya. Alright, papasukin mo siya. 5 minutes. Ilang sandali pa, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pasok! Pumasok ang isang babaeng nasa mga huling taon ng 30. Nakasuot ito ng simpleng bestida na halatang luma na pero malinis. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit at sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang bayong na gawa sa pandan. Walang bakas ng kolorete sa kanyang mukha. Ang tanging napansin ni Ricardo ay ang kanyang mga mata, kalmado, malalim, at may bahid ng lungkot na hindi maipaliwanag. Magandang hapon po, sir. Bati nito sa mahinang boses. Tinuro ni Ricardo ang upuan sa harap ng kanyang lamesa. Have a seat. Anong pangalan mo? Maria Concepcion Rayos po. Konching na lang po. Kinuha ni Ricardo ang isang ballpen at papel. Handang magsulat ng kahit anong impormasyon. Experience? Yumuko ng bahagya si Conching. Wala po akong karanasan sa pagiging yaya sa mansyon, sir. Napahinto si Ricardo. So anong experience mo? Nag-alaga po ako ng mga kapatid ko. 10 po kami. Tapos po, nag-alaga rin po ako ng mga pamangkin ko.
Nagtitinda rin po ako ng kakanin sa umaga at kumakanta sa jeep sa gabi para may pandagdag sa panggastos. Napatitig si Ricardo sa kanya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Ang solusyon sa problema niya ay isang tindera ng kakanin at mga awit sa jeepney. Miss Rayos, sabi ni Ricardo, sinubukang maging formal. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinapasok mo? I have 15 children, 15. Ang edad nila ay mula 3 hanggang 17. Bawat isa sa kanila ay isang sakit ng ulo. Hindi natinag si Conching. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sir, hindi po ako marunong mag-alaga ng 15 bata. Napakunot ang noo ni Ricardo. Kung ganon, bakit ka nandito? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Conching. Isang nangiti na tila nagbigay ng konting liwanag sa madilim na opisina. Pero marunong po akong magmahal na parang para sa 100. Natigilan si Ricardo. Sa lahat ng mga aplikanteng nakausap niya na may dalang magagandang resume at mga certificate, ngayon lang siya may narinig na ganitong sagot. Walang lohika, hindi praktikal, pero may kung anong tumama sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Tumayo siya. Okay, you're hired. Hindi makapaniwala si Conching. Po? Agad-agad po, sir. Ayaw mo ba? Tanong ni Ricardo. Bahagyang tinaasan ito ng kilay. Hindi po, sir. Gustong-gusto po. Maraming salamat po. Huwag ka munang magpasalamat, sabi ni Ricardo habang binubuksan ang pinto ng kanyang opisina. Kailangan mo munang makilala ang mga aalagaan mo. Iginiya niya si Conching pababa sa malawak na hagdanan. Habang papalapit sila sa sala, ang kaninang ingay ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagdating nila sa ibaba, nakita ni Ricardo ang dahilan. Nakatayo sa gitna ng sala ang 15 anak niya. Mula sa panganay na si Miguel na 17 anyos hanggang sa bunsong si Angela na 3 taong gulang. Nakalinya sila, parang isang hukbo na nag-aabang sa kanilang kalaban. Lahat ng kalat ay nalinis na. Ang mga basag na piraso ng florera ay wala na. Ang harina ay nawala na rin. Ang naiwan lang ay ang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa sigawan. Tumigil sila sa paglalakad. Tumingin si Conching sa 15 bata sa kanyang harapan. 15 pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Hindi mga matang puno ng kuryosidad, kundi mga matang malamig, walang emosyon, at puno ng hindi maipaliwanag na galit. Nakatayo si Conching sa paanan ng hagdan, sa ilalim ng isang naglalakihang chandelier na mas makinang pa sa lahat ng bituin na nakita niya sa buong buhay niya sa Batangas. Ngunit ang liwanag nito ay walang binatbat sa lamig ng 15 pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Sila ang mga anak ko, sabi ni Sir Ricardo. Ang boses ay blangko. Tila nagbabasa lang ng isang listahan. Mula kay Miguel, 17, hanggang kay Angela, 3. Ang pangalan ng iba, matututunan mo na lang. Parang isang general na nag-iwan ng kanyang sundalo sa gitna ng giyera, tumalikod si Sir Ricardo at umakyat pabalik sa kanyang opisina. Ni hindi ito lumingon. Naiwan si Conching kasama ang hukbo. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Pinagmasdan niya sila isa-isa. Ang panganay na si Miguel, nakapamulsa, ang panga ay tiim, ang mga mata ay puno ng paghamon. Ang isang dalagita na marahil ay mga 15 taong gulang, nakataas ang kilay na parang nandidiri. Ang isang batang lalaki na may suot na salamin, seryoso ang mukha. At ang bunsong si Angela, yakap-yakap ang isang luma at pudpod na teddy bear, nakatitig sa kanya na parang isa siyang kakaibang insekto. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Naramdaman ni Kaching ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa bayong. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang gutom, ang hirap, ang pagod.
Pero iba ito. Ang kaharap niya ay hindi problema ng tiyan, kundi problema ng puso. Naglakas loob siyang ngumiti. Ako si Conch. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Umpisahan na! Utos ng panganay na si Miguel sa malamig na boses. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Hindi ulan ng tubig, kundi ulan ng papel. Daan-daang piraso ng test paper ang sabay-sabay na inihagis ng 15 bata papunta sa kanya. Tinamaan siya sa mukha, sa braso, sa dibdib. Napapikit siya sa dami nito. Ang iba ay may lakas. Ang iba ay mahina lang. Ngunit ang mensahe ay iisa. Hindi ka namin gusto dito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang sahig na dating makintab ay natatakpan na ng puting papel. Ang bawat isa ay may malaking markang pula. 0. Bagsak, palakol. Narinig niya ang mahihinang hagik-gik mula sa ilan sa mga bata. Naghihintay sila. Naghihintay silang sumigaw siya, magalit, umiyak, at tumakbo palabas ng pinto tulad ng 17 nauna sa kanya. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Conching. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang bayong sa sahig. Lumuhod siya, hindi alintana, ang mamahaling bestida na suot niya. At isa-isa, pinulot niya ang mga papel, natigil ang tawanan, napalitan ito ng pagtataka. Narinig niya ang bulungan. Anong ginagawa niya? Baliw yata to. Hindi sila pinansin ni Conching. Patuloy siya sa pagpulot. Ang bawat papel na kanyang dinadampot ay tila may bigat. Hindi bigat ng papel, kundi bigat ng galit at lungkot na naramdaman ng mga batang ito. 300 piraso ng papel, 300 sigaw ng paghingi ng tulong na walang nakakarinig. Habang pinupulot niya ang bawat papel, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang klase ng awa, isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Nang matipon na niya ang lahat, maingat niya itong inayos sa isang salansan. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap muli ang 15 bata na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Mga mukha ay puno ng pagkalito. Tinitigan niya sila, hindi sa paraan ng isang yaya na magsusumbong, kundi sa paraan ng isang taong nakakaintindi. Ang mababang marka, panimula niya sa malumanay na boses, ay hindi nangangahulugang pangit ang puso. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa sala. Kahit ang paghinga ay tila tumigil, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng mga bata. Ang dalagitang mataray ay napababa ng kilay. Ang batang lalaking nakasalamin ay napanganga. Sa isang sulok ng kisame, napansin ni Conching ang isang maliit na ilaw na kumukurap. Isang pulang tuldok, isang kamera. Alam niyang may nanonood. Biglang humakbang papalapit si Miguel. Ang mukha niya ay mas dumilim, mas matalim. Mabilis niyang inagaw ang salansan ng mga papel mula sa kamay ni Conching. Napatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi namin kailangan ng isa pang yaya, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Kailangan namin ng nanay namin. Pagkasabi noon, tumalikod ito at naglakad palayo. Sumunod sa kanya ang 14 na bata, parang mga sisiw na sumusunod sa inahin. Pumasok sila sa isang malaking pinto at isinara ito ng malakas. Naiwan si Conching na mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na sala, yakap ang sarili. Ang tanging kasama niya ay ang alaala ng tunog ng isinarang pinto. Ilang araw nang nagmamasid si Ricardo mula sa kanyang opisina. Para siyang isang hari na nasa tore. Pinapanood ang isang labanan na hindi niya maintindihan. Ang CCTV camera system na ipinakabit niya para sa seguridad ay nagsisilbi na ngayong bintanan niya sa isang mundong unti-unti niyang kinalimutan. Ang mundo ng kanyang sariling pamilya. Sa loob ng 3 araw, walang nagbago. Si Conching ay parang hangin. Nariyan pero hindi nararamdaman. Naglilinis siya, naglalaba, naghahanda ng pagkain sa tamang oras. Pero ang mga bata, hindi siya kinikibo. Ang pagkain ay iniiwan sa lamesa.
kinukuha isa-isa at kinakain sa kani-kanilang kwarto. Ang mansyon ay nanatiling tahimik, malamig, patay. Inaasahan na ni Ricardo ang pagsuko ni Conching. Hinihintay niya ang katok sa pinto. Ang maluhaluha nitong pamamaalam. Ngunit wala. Hanggang sa isang hapon, may kakaibang nangyari. Isang amoy. Isang amoy na gumapang mula sa kusina, umakyat sa hagdanan, at lumusot sa siwang ng pinto ng kanyang opisina. Isang amoy na biglang nagpatigil sa pagtipa niya sa keyboard. Pamilyar, mapanganib. Amoy ng arroz caldo. May kasamang luyang pamilyar sa kanya. Ang amoy ng arroz caldo na niluluto ni Elena tuwing may sakit ang isa sa mga baha o tuwing umuulan ng malakas. Hindi napigilan ni Ricardo ang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng opisina. Sumilip siya mula sa itaas ng hagdanan. Doon, sa malaking kusina, abala si Conching sa paghahalo ng isang malaking kaldero. Ang amoy ay mas lalong tumindi. At kasabay nito ang kirot sa kanyang dibdib. Isa-isang nagsilabasan ng mga bata mula sa kanilang mga silid. Hindi sabay-sabay, tila nagkakahiyaan pa. Ang iba ay nagkukunwaring may kukunin lang. Ang iba ay dadaan lang. Ngunit ang kanilang mga mata ay lahat nakatuon sa kaldero. Merienda, mahinang sabi ni Conching. Hindi lumilingon. Parang alam niyang nandoon silang lahat. Walang kumibo. Pero walang umalis. Nang maihain na ni Conching ang mainit na arroz caldo sa 15 maliliit na mangkok, ang mga bata ay dahan-dahang lumapit sa lamesa. Nag-aalangan pa. Si Angela, ang bunso, ang unang umupo. Kinuha nito ang kutsara at sumubo. Napapikit ito. Tulad ng kay Mama, bulong nito, sapat lang para marinig. Ang salitang iyon, Mama, ay parang isang malakas na sampal sa lahat ng nasa silid, lalo na kay Ricardo na nagmamasid mula sa itaas. Pagkatapos noon, nagsiupuan na ang lahat. Tahimik silang kumain. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa mangkok. Pero ang katahimikang iyon ay iba. Hindi na malamig. Mayroon ng bahagyang init. Habang kumakain ang lahat, napansin ni Conching ang teddy bear ni Angela na nakaupo sa tabi nito. May tastas ito sa tenga. Gusto mo tahin natin yan? Tanong ni Conching kay Angela. Tumango ang bata. Pagkatapos ng merienda, umupo si Conching sa sahig kasama si Angela. Kumuha siya ng sinulid at karayom. Sa halip na siya ang manahi, tinuruan niya ang bata kung paano. Ang maliliit na daliri ni Angela ay ginagabayan ng magaspang ngunit maingat na mga kamay ni Conching. Napanood ni Ricardo kung paanong ang ibang mga bata na kunwari nagbabasa o naglalaro ay palihim na sumusulyap sa kanila. Maya-maya, nagsalita si Conching. Alam niyo ba ang kantang Bahay Kubo? Ilang bata ang tumango. Kanta tayo, sabi niya. Nagsimula siyang kumanta sa mababang tono. Bahay Kubo, kahit munti. Noong una, walang sumasabay. Pero nang nasa singkamas at talong na siya, may isang mahinang boses na sumabay. Tapos isa pa. Hanggang sa ang buong sala ay napuno ng kanya-kanyang bersyon ng Bahay Kubo. Sintonado, wala sa tiyempo, magulo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang naririnig ni Ricardo na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng pamamahay na ito. Tawanan. Hindi niya namalayan na napangiti na pala siya. Isang ngingiti na hindi umabot sa kanyang labi, kundi sa kanyang puso. Biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Clara Salvatierra, ang kapatid ng kanyang ama. Tiyahin niya. Laging nakabihis ng elegante, ang bawat hibla ng buhok ay nasa tamang lugar. Ricky, darling. Pati nito nang makita siya sa itaas ng hagdanan. What is this chaotic noise? Para kayong nasa palengke. Agad na natigil ang kantahan. Ang tawanan ay biglang naglaho. Ang init na kanina lang ay bumabalot sa sala, ay biglang nanlamig.
Pinalitan ng tensyon. Bumaba si Ricardo para salubungin ito. Clara, I wasn't expecting you. Oh, I just came to check on the kids, sabi nito. Ang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanunuri. Tumingin ito kay Conching, mula ulo hanggang paa, na may halong pagkamaliit. Lumapit si Clara kay Conching. At sino ka naman? Conching po, ma'am. Sagot ni Conching, bahagyang yumuko. Hindi pinansin ni Clara ang sagot nito. Humarap siya kay Ricardo, ang boses ay sadyang pinalakas para marinig ng lahat. Ricky, mahal, sabi niya. Ang tono ay malambing ngunit puno ng lason. Sigurado ka ba na kaya niyang palakihin ang mga bata? Nang tama? Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng mansyon ng mga Salvatierra. Ang bawat patak na tumatama sa malalaking bintanang salamin ay parang maliliit na batong ibinabato mula sa madilim na kalangitan. Sinusundan ito ng matatalim na pagguhit ng kidlat at ang dumadagundong na dagok ng kulog. Nasa loob ng kanyang maliit na kwarto, nakaupo si Conching sa gilid ng kanyang kama. Iyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa bawat kulog, bahagya siyang napipikit. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat na dala ng mga salitang binitiwan ni Ma'am Clara kaninang hapon. Sigurado ka ba na kaya niyang palakihin ang mga bata? Nang tama? Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, mas malakas pa sa kulog sa labas. Tama. Ano nga ba ang tama? Ang tama ba ay ang magkaroon ng diploma? Ang magsuot ng magagarang damit? Ang magsalita ng Ingles? Kung iyon ang sukatan, alam niyang bagsak siya. Bagsak na naman. Isang mahinang tunog ang pumunit sa ingay ng ulan at ng kanyang pag-iisip. Isang iyak. Mahina. Nanginginig. At kasunod nito, isang salitang bumasag sa kanyang puso. Mama, hindi siya nagdalawang isip. Mabilis ngunit maingat siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Sinundan niya ang tunog na nagmumula sa dulo ng pasilyo sa silid ni Angela. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa isang sulok ng malaking kama, nakabaluktot ang maliit na katawan ni Angela. Nanginginig habang yakap ang kanyang teddy bear. Ang mukha nito ay namumula at ang mga mata ay luhaan. Mama! Muling tawag nito. Tulog gising. Lumapit si Conching at umupo sa tabi ng bata. Hinaplos niya ang noo nito. Mainit. Nilalagnat. Shh! Nandito na ako. Bulong niya. Halos hindi lumabas ang mga salita. Muntik na niyang sabihing, nandito na si Mama. Dahan-dahang iminulat ni Angela ang kanyang mga mata. Nang makita siya, lalo itong umiyak. Ang dilim. Natatakot po ako. Marahan siyang binuhat ni Conching. Isinandal niya ang ulo nito sa kanyang dibdib at nagsimulang haplusin ang likod nito. Huwag kang matakot, sabi niya. Kakantahan kita. At sa gitna ng rumaragasang ulan, sa loob ng isang silid na pinalamig ng aircon, nagsimulang kumanta si Conching, isang lumang kanta mula sa Batangas, isang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Ang bawat nota ay puno ng pagmamahal. Ang bawat salita ay puno ng pag-aaruga. Hindi niya namalayan na habang kinakantahan niya si Angela, ang sarili niyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang kantang iyon, para rin sa isang anghel na minsan niyang kinarga, ngunit hindi nagtagal sa kanyang mga bisig. Ang sakit ng nakaraan ay naging isang dalisay na pagmamahal na ibinubuhos niya ngayon sa batang may lagnat. Habang kumakanta, may narinig siyang isang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Pagkatapos, isang pigil na singhot. Alam niyang hindi lang si Angela ang nakikinig. Alam niyang sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, may mga aninong nakatayo. Nakikinig. Naghahanap ng init sa gitna ng malamig na gabi. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagkanta. Nilakasan niya ng kaunti ang kanyang boses, sapat lang para marinig sa kabilang panig ng pinto. Ang kanta niya ay hindi na lang para kay Angela, para na ito sa 14 na iba pang mga pusong nangungulila. Unti-unti,
Naramdaman niya ang pagbigat ng katawan ni Angela sa kanyang mga braso. Kalmado na ang paghinga nito. Nakatulog na. Maingat niya itong inihiga pabalik sa kama, kinumutan at hinalikan sa noo. Pagod ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo para lumabas. Pagpihit niya ng seradura, narinig niya ang mahihinang kaluskos at mabilis na mga yabag papalayo. Nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita kundi ang mahaba at tahimik na pasilyo na tila iniwanan lang ng maraming anino. Ngunit ramdam niyang naroon lang sila kanina. Nakikinig. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Ramdam ang pagod sa kanyang mga braso mula sa pagkarga kay Angela at ang bigat sa kanyang puso mula sa mga alaalang bumalik. Ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Ang tanging gusto niya ay ang mahiga at ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanyang pinto, napahinto siya. Sa sahig, sa mismong tapat ng kanyang pintuan, may isang baso. May mahina pang usok na nagmumula rito, nagpapatunay na kalalagay pa lang nito doon. Maingat niya itong pinulot, maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig, sakto lang. Isang baso ng maligamgam na tubig. Tumingin siya sa magkabilang dulo ng pasilyo. Walang katao-tao. Tanging ang ugong ng ulan at ang sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig. Sino ang mag-iiwan nito? Ang isip niya ay bumalik sa mga anino sa labas ng pinto kanina. Ang mga pigil na paghikbi. Ang mga batang sinusubukan maging matigas, ngunit ang mga puso ay basag na basag. Hawak ang baso na parang isang kayamanan. Pumasok si Conching sa kanyang silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Hindi niya alam kung sino sa 15 bata ang nag-iwan yon. Pero isa lang ang sigurado niya. Sa gitna ng malamig at maingay na bagyo, may isang pader na nagsimula ng gumuho. Hindi na umuwi si Ricardo sa isang bahay. Umuwi na siya sa isang tahanan. Iyon ang pinakamalaking pagbabago. Dati, ang pag-uwi ay huling hantungan lang ng isang mahabang araw sa opisina. Ngayon, ito na ang pinakahihintay niyang bahagi ng araw. Mas maaga na siyang umuuwi. Hindi na niya hinahanap ang katahimikan ng kanyang opisina, kundi ang masayang ingay ng kanyang mga anak. Ang amoy ng niluluto ni Conching sa kusina ay mas mabango pa sa kahit anong mamahaling pabango. Isang Sabado ng hapon, naabutan niya si Conching sa hardin, tinuturuan ng ilan sa mga bata kung paano magtanim ng gulay. Ang iba ay nagdidilig. Ang iba ay nagbubungkal ng lupa. Ang dating hardin na perpekto, ngunit walang buhay ay puno na ngayon ng dumi, putik at halakhak. Lumapit siya, tinanggal ang kanyang coat at niluwagan ang kanyang kurbata. "Anong tinatanim naman niyo?" tanong niya. "Sitaw po, sir, at talong," sagot ni Conching. Napangiti ito nang makita siya. May isang munting mantsa ng lupa sa kanyang pisngi. Walang kamalay-malay, umabot ang kamay ni Ricardo para punasan ito. May dumi ka sa mukha. Sa pagdampi ng kanyang daliri sa balat ni Conching, isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Pareho silang natigilan. Ang mga mata ni Conching ay nanlaki sa gulat. Agad na binawi ni Ricardo ang kanyang kamay, tila napaso. "Sorry," nauutal niyang sabi. "Okay lang po, sir," sagot ni Conching. Mabilis na yumuko at nagkunwaring may inaayos sa halaman. Nakatayo lang si Ricardo doon, hindi alam ang gagawin. Ang pakiramdam ng balat nito sa kanyang daliri ay nanatili. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang init na kinatatakutan niya, ngunit kasabay nito ay hinahanap-hanap niya. Ang sandaling iyon ay binasag ng malakas na tunog ng kanyang cellphone. Bumalik siya sa realidad. Ang pangalan ni Letty ang nasa screen. "Sir, si Ma'am Clara po. Nandito sa opisina ninyo. Urgent daw po." Napakunot ang noo ni Ricardo. "Sige, Letty. Pabalik na ako."
Bago umalis, lumingon siyang muli sa hardin. Nakita niya si Conching na nakangiting nakikipaglaro sa mga bata. Isang larawan ng kapayapaan, isang larawan na gusto niyang protektahan. Ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina sa mansyon ay hindi katok, kundi isang walang paalam na pagtulak. Nakaupo doon si Clara sa silyang para sa mga bisita, nakadekwatro, kalmado at may ngiti sa labi. Ang ngiting iyon ang nagpadala ng kaba sa dibdib ni Ricardo. Clara, bati niya, sinubukang itago ang inis sa kanyang boses. Ricky darling, sabi nito, may ibibigay lang ako sa'yo. Dahan-dahan itong tumayo at may inilapag sa kanyang lamesa. 2 bagay, isang brown envelope at isang maliit na litrato. Nangunot ang noo ni Ricardo. Kinuha niya ang litrato. Ito ay isang lumang tarpaulin. Nakasulat dito, "Congratulations, Conching Rayos, Grand Champion, Barangay San Pascual Singing Contest, King of Karaoke 2008. Tumingin siya kay Clara, puno ng pagkalito. Ano to? Ang ngiti ni Clara ay lalong lumawak. Ang kwalifikasyon ng babaeng pinagkakatiwalaan mo sa mga pamangkin ko. Itinuro nito ang brown envelope. At iyan ay isang kopya ng kasong isinampa ko sa korte. Naramdaman ni Ricardo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Binuksan niya ang envelope, mga legal na dokumento, isang petisyon para kunin ang kustodya ng 15 anak niya. What is the meaning of this? Tanong niya. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa galit. Pagpapabaya. Child endangerment. Kalmadong sagot ni Clara, tila nag-uulat lang ng panahon. Pinabayaan mo ang mga anak mo sa kamay ng isang entertainer? Isang hamak na mga awit sa barangay. Hindi ako papayag, Ricky. Ang mga Salvatierra ay dapat palakihin ng may tamang edukasyon at disiplina, hindi ng kung sino-sinong napulot mo lang. Isang klase ng galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Malamig, matalim, at mapait. Ang galit ng isang taong nakita ang kapayapaan at ngayon ay pinapanood itong binabantaan. Get out, mariin niyang sabi. See you in court, darling, sabi ni Clara at tulad ng isang reyna, marani itong tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Ricardo na nakatitig sa mga papel. Tumunog muli ang kanyang cellphone, ang kanyang abogado. Sir? I just received the summons, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. This is bad. Your aunt is using your new governess's lack of formal education against you. Sinasabi niya na dahil sa pag-hire mo sa kanya, you are unfit to be a father. Seryoso ito, sir. Ang karapatan ninyo sa mga bata ang nakasalalay dito. Pagkababa ng tawag, napaupo si Ricardo sa kanyang silya. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng lakas. Ang mga salita ng abogado ay umuugong sa kanyang tainga. Unfit to be a father. Ang karapatan ninyo sa mga bata ang nakasalalay dito. Nakatitig siya sa summons. Ang papel na tila bumibigat sa bawat segundo. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang hardin. Nandoon pa rin si Conching. Tumatawa habang hinahabol ng mga batang puno ng putik. Sila ang kanyang kapayapaan, ang kanyang bagong pag-asa. At si Clara ay narito upang sirain ang lahat ng yon. Naramdaman ni Ricardo ang pagguho ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang balita ay kumalat sa mansyon hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat at mas malamig kaysa sa katahimikang dinatnan ni Conching noong unang araw niya. Ang mga halakhak sa hardin ay nawala. Ang amoy ng masarap na pagkain mula sa kusina ay tila nawalan ng lasa. Si Sir Ricardo ay laging nakakulong sa kanyang opisina at kapag lumalabas, ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pag-aalala. Naramdaman ni Conching ang pagbabago. Ramdam niya ang mga pader na muling itinayo sa pagitan niya at ng pamilya. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan,
Narinig niya ang mga bulungan mula sa sala. Ang mga mas nakatatandang bata, pinangungunahan ni Miguel, ay nag-uusap. Narinig ko si Papa kausap si attorney. Kinukuha ni Tia Clara ang kustodiya dahil kay Conching, baka paghiwalayin tayo. Ang huling salita ang tumusok sa puso ni Conching na parang isang punyal. Paghiwalayin. Biglang napansin ng mga bata ang kanyang presensya. Lahat sila ay tumahimik. Ngunit sa mga mata nila, nakita niya ang isang damdaming hindi niya pa nakikita dati. Takot. Si Angela, ang bunso, ay tumakbo papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit ang kanyang binti. Mama Conching, umiiyak na sabi nito, "Huwag niyo po kaming iwan." Sunod-sunod na lumapit ang iba pa. Ang dating mga batang matataray at suplado ay nakapalibot na ngayon sa kanya. Ang iba ay nakahawak sa kanyang damit. Ang iba ay nakayakap sa kanyang likod. Isang kumpol ng mga batang takot na maiwang muli. "Hindi po kami papayag na paalisin kanila," sabi ng isa sa mga kambal. "Kasalanan namin kapatutanengi." Sabi naman ng isa pa, "Kung naging mabait lang kami sa'yo simula pa lang." Bawat salita nila ay dagdag na pabigat sa konsensya ni Conching. Hindi nila kasalanan. Kasalanan ko. Ngumiti siya ng pilit at hinaplos ang mga buhok nila. "Walang aalis, okay? Hinding-hindi ko kayo iiwan." Pero sa loob-loob niya, ang mga salitang yon ay kasinungalingan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Umupo siya sa kanyang kama, sa dilim. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, magaspang, kalyo. Mga kamay ng isang manggagawa, hindi ng isang edukadong babae. Ito ang mga kamay na nagdulot ng gulo sa pamilyang ito. Ako ang dahilan kung bakit maaaring mawala sa kanila ang kanilang ama. Ako ang dahilan kung bakit sila maaaring paghiwa-hiwalayin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Hindi na niya natiis. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, napansin niyang may ilaw pa sa opisina ni Sir Ricardo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya. Ang sahig ng opisina ay puno ng mga kahon, mga lumang album, mga dokumento, mga papel. Sa gitna nito nakaupo sa sahig si Sir Ricardo. Ang likod ay nakakuba sa pagod. Sinasabunutan ng sariling buhok sa frustrasyon. Hinahanap nito ang kung anong bagay na makakatulong sa kaso. Isang testamento, isang sulat, kahit ano. Ang itsura ng isang taong makapangyarihan ay biglang naglaho. Ang nakita ni Conching ay isang amang pagod, takot at desperado. At lalo lang itong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Bigla, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Sinundan ng iyak ng isang bata. Nagmamadaling tumakbo si Conching at Sir Ricardo patungo sa ingay. Sa gitna ng sala, nakabagsak ang malaking family portrait nina Sir Ricardo at ng kanyang yumaong asawa. Sa tabi nito, nakaupo sa sahig si Angela, umiiyak sa takot. Nagtatago po ako, sabi ng bata sa gitna ng mga hikbi. "Hindi ko po sinasadya." Aaluin na sana ni Conching ang bata nang may napansin si Sir Ricardo, ang likod ng frame ng litrato. Hindi ito solidong kahoy. Mayroon itong maliit na siwang, isang pinto na halos hindi mapapansin. Lumuhod si Ricardo. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para buksan ang sikretong kompartimento. Sa loob, may dalawang bagay. Isang sobre na medyo naninilaw na sa kalumaan at isang maliit na kwadernong nababalutan ng itim na leather. Isang diary. Natahimik ang lahat. Maging si Angela ay napatigil sa pag-iyak. Lahat ng mga bata na nagising sa ingay ay nakapalibot na ngayon, mga mata ay nakatuon sa dalawang bagay na yon. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang kinukuha ang sobre at ang diary. Tila ba hawak niya ang isang sagradong bagay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre
May isang piraso ng papel sa loob, nakatupi ng maayos. Ang sulat kamay ay pamilyar, elegante, at puno ng pagmamahal. Ang sulat kamay ni Elena. Huminga siya ng malalim at binuklat ang sulat. Ang unang linya ng mga salita ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Ricardo, mahal ko, kung binabasa mo ito. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hawak ang sulat at ang diary. Ang bigat ng mga ito ay parang bigat ng 10 taong hindi niya nakita. Mga sikretong hindi niya narinig. Sa harap ng kanyang 15 anak, binasa niya ang sulat ni Elena. Ricardo, mahal ko, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang iiyak. Ngumiti ka dahil minsan nagkaroon tayo ng isang pag-ibig na kasing dami ng bituin. Pero alam kong darating ang araw na malulungkot ka at ang mga bata ay mangungulila. Kapag dumating ang araw na yon at pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, may isa lang akong hihilingin sa'yo. Hanapin mo ang babaeng may pusong kayang yumakap sa 15 bata ng sabay-sabay at kapag nahanap mo siya, huwag mo na siyang pakawalan. Napahinto si Ricardo. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso. Isang babae. Isang puso. Conching. Agad siyang napatingin sa direksyon ng kusina, kung saan alam niyang nandoon si Conching, nag-aalala. Pagkatapos ay binuksan niya ang diary. Ang bawat pahina ay isang sampal ng katotohanan. October 12, umuwi si Ricardo na pagod galing sa trabaho. Naghanda ako ng paborito niyang pagkain, pero sabi ni Clara, mas gusto raw ni Ricardo ang luto sa restaurant nila. Kinuha niya ang pagkain at itinapon. Sabi niya, para hindi na mapagod si Elena. Nakangiti siya, pero nakita ko ang saya sa kanyang mga mata nang makita niyang nalungkot ako. January 5, birthday ni Miguel. Ipinagbaki ko siya ng cake, pero aksidenteng natabig ni Clara ang cake at nahulog ito sa sahig. Binilhan na lang niya si Miguel ng mamahaling cake mula sa labas. Sabi ni Ricardo, mas praktikal daw. May 28, narinig ko si Clara sa telepono. Kaibigan niya yata ang kausap niya. Sabi niya, konting tiis na lang. Mapapagod din si Ricardo sa pagiging plain and simple ni Elena. Ako dapat ang nasa posisyon na yan. Ako at ang mga anak ko. Bawat entry ay isang patalim na sumusugat sa puso ni Ricardo. Ang galit niya ay hindi na maipaliwanag. Galit sa sarili dahil naging bulag siya. Galit kay Clara dahil sa kanyang pagiging isang ahas. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, tumawag ang kanyang abogado. Isinara niya ng bahagya ang pinto ng opisina at sinagot ito. Nanginginig ang boses. Nahanap ko na ang ebidensya, sabi ni Ricardo. Isang diary, nakasulat lahat dito. That's good, sir, sagot ng abogado. Pero mag-ingat pa rin tayo. Even with this, mahirap pa rin ang kaso. Tiyahin ninyo siya. Family matter ito. The court might see this as simple jealousy, not enough proof of unfitness. Kailangan nating paghandaan ang lahat. Sa labas ng pinto, nakikinig ang mga mas nakatatandang bata. Ang tanging narinig nila ay ang mga salitang, mahirap pa rin ang kaso. Nagkatinginan sila, ang mga mukha ay namutla sa takot. Para sa kanila, iisa lang ang ibig sabihin noon. Matatalo sila, paghihiwalayin sila, at lahat ng ito dahil sa pagdating ni Conching. Tumakbo sila, hindi papunta sa kanilang ama, kundi papunta kay Conching sa kusina. Conching, narinig namin! Umiiyak na sabi ng isa sa mga dalagita. Sabi ni attorney, mahirap daw ang kaso, matatalo tayo. Ipapakuha kami ni Tia Clara. Sigaw ng isa pa. Hindi na namin makikita si Papa. Niyakap ni Conching ang mga bata, ngunit ang sarili niyang mundo ay gumuho. Ang pinakamatinding kinatatakutan niya ay nagkatotoo. Siya ang sanhi ng lahat. Siya ang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilyang ito. Kinagabihan, nang ang lahat ay tulog na, gumawa si Conching ng isang desisyon. Umupo siya sa kanyang kama
at kumuha ng papel at panulat. Sa bawat letrang isinusulat niya, isang butil ng luha ang pumapatak. Mga mahal kong anak, pasensya na kung tinawag ko kayong mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang nagbigay ng kulay sa mundo ko. Pero para sa kapakanan ninyo, para hindi masira ang pamilya ninyo, kailangan kong umalis. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi ko kayo malilimutan. Kinuha niya ang teddy bear ni Angela na tinahi niya. Inayos niya ito at inilagay sa ibabaw ng kanyang unan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bayong at walang ingay na lumabas ng mansyon. Samantala, sa opisina, pagkatapos ng tawag, ang galit ni Ricardo ay napalitan ng isang malinaw na determinasyon. Alam na niya ang gagawin at ang unang hakbang ay ang kausapin si Conching. Kailangan nitong malaman. Kailangan niyang sabihin dito na ito ang sagot sa hiling ng kanyang asawa. Mabilis siyang tumayo. Ang puso ay puno ng bagong pag-asa. Tumakbo siya palabas ng opisina, patungo sa silid ni Conching. Conching! Tawag niya habang kumakatok. Walang sagot. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay malinis, maayos, at walang tao. Ang kama ay perpektong natiklupan. Sa ibabaw ng unan, nakita niya ang isang nakatuping papel. Ang liham ni Conching. Binasa niya ito at ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-asang kanina lang ay puno sa kanyang dibdib. Ay biglang naglaho na parang bula. Huli na siya. Napaluhod si Ricardo sa tabi ng kama. Ang liham ay lukot na lukot sa kanyang kamay. Ang bigat ng pagkawala ni Elena ay dumagan sa kanya muli. At ngayon, pati na rin ang pagkawala ni Conching. Ngunit sa kabilang silid, habang umiiyak ang kanilang ama, may ibang nangyayari. Tinipon ni Miguel ang kanyang 14 na kapatid. Ang mga mata niya ay pula sa kaiiyak, ngunit may apoy ng determinasyon dito. Nawala na sa atin si Mama, sabi niya sa mahina ngunit matatag na boses. Ngayon, nawala pa si Mama Conching. Hindi tayo pwedeng umiyak lang. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid, isa-isa. Kailangan nating lumaban. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay umuugong. Bawat pag-ubo ay isang malakas na ingay. Nakaupo si Ricardo sa hanay sa unahan, katabi ang kanyang abogado. Sa kanyang likuran, ang mga upuan ay halos walang tao, maliban sa ilang mga reporter na nag-aabang ng eskandalo. Sa kabilang panig, nakaupo si Clara, kampante, at mukhang kaawa-awa sa kanyang itim na bestida, tila siya ang biktima sa lahat ng ito. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Clara ay magaling. Ipininta niya si Ricardo bilang isang amang pabaya, laging wala, at mas inuuna ang negosyo kaysa sa mga anak. At si Conching, ipinakita niya bilang isang walang pinag-aralan, iresponsableng babae na walang karapatang mag-alaga ng bata. Ang litrato ng King of Karaoke ay ipinakita bilang ebidensya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa labas ng korte, may ibang eksenang nagaganap. 15 bata, mula 17 hanggang 3 taong gulang, ang sabay-sabay na bumaba mula sa 3 taxi. Ang iba ay may dalang mga kartulinang sulatan. Ang iba ay may dalang maliliit na unan at bote ng tubig. Isang field trip na hindi plinano ng eskwela. Isang rebellion na pinamunuan ng pagmamahal. Hindi sila pinayagang pumasok ng mga gwardiya. Kaya't sa mismong hagdanan ng korte, sa harap ng lahat ng dumadaan, tahimik silang umupo at itinaas ang kanilang mga ginawang karatula. Mama Conching is our healing. Our family is not for sale. Huwag niyo kaming paghiwalayin. Hindi nagtagal, napansin sila ng mga media. Ang mga kamera na dati nasa loob ay nagsilabasan. Ang kwento ng isang bilyonaryo ay biglang naging kwento ng 15 batang lumalaban para sa kanilang pamilya. Samantala, sa isang maingay na terminal ng bus,
Nakaupo si Conching sa isang plastik na upuan, yakap ang kanyang bayong. Hinihintay niya ang biyaheng pabalik ng Batangas, pabalik sa dati niyang buhay. Sa isang maliit na TV na nakasabit sa pader ng terminal, ipinalabas ang breaking news. Nangunot ang noo niya nang makita ang gusali ng korte at pagkatapos, nakita niya sila. Ang kanyang 15 anak. Nakatayo sa ilalim ng init ng araw, hawak ang mga karatula. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Miguel. Nakita niya ang luha sa mga mata ng mga dalagita. Nakita niya si Angela, yakap ang teddy bear na tinahi niya. Nakataas ang isang maliit na papel na may drawing ng isang stick figure family, 17 tao, magkakahawak kamay. Napahawak si Conching sa kanyang bibig. Ang luhang pinipigilan niya sa loob ng maraming oras ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi niya kayang iwan ang mga batang iyon. Hindi niya kaya. Tumayo siya, binitbit ang kanyang bayong, at tumakbo palabas ng terminal. Sumisigaw sa isang taxi. "Manong, sa City Hall po. Bilis!" Sa loob ng korte, oras na para sa panig ni Ricardo. Tumayo ang kanyang abogado. "Your Honor, aalisin na po namin ang aming naunang mga argumento. Mayroon po kaming isang piraso ng ebidensya. Isang ebidensya na magsasabi ng buong katotohanan." Inilabas niya ang maliit at itim na diary. Ito po ang diary ng yumaong siging. "Elena Salvatierra," sabi niya sa malinaw at matatag na boses. Namutla si Clara. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho. "Your Honor," sabi ng abogado, "hahayaan ko na pong sigingin ng Salvatierra mismo ang magsalita." At nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang tungkol sa tinapong pagkain. Binasa niya ang tungkol sa sinirang cake. At binasa niya ang pinakamatindi sa lahat. Ang entry tungkol sa narinig ni Elena sa telepono. Ang plano ni Clara na sirain ang pamilya para makuha si Ricardo. Bawat salita ay isang dagok ng kulog sa tahimik na korte. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ang huwes ay seryosong nakikinig. Ang mukha ay hindi maipinta. Si Clara ay nanginginig, hindi makapagsalita. "Hindi totoo yan, kasinungalingan." "Ang sulat kamay po ay na-verify na, Your Honor," kalmadong sabi ng abogado. Sa kasagsagan ng kaguluhan, bumukas ng malakas ang pinto ng korte. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Conching. Humihingal. Ang buhok ay magulo. Ang damit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, kay Ricardo, at sa pwesto kung saan dapat naroroon ang mga bata. "Conching!" Bulong ni Ricardo. Tumayo ang huwes, hinampas ang kanyang gavel. "Order in the court." Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan na dulot ng paghampas ng martilyo, nakita ni Conching ang mukha ni Ricardo. Isang mukha ng pagkagulat, ng sakit, at ng hindi maipaliwanag na ginhawa. Ang huwes ay muling nagsalita. Ang boses ay matigas at pinal. Tumingin ito kay Clara, pagkatapos ay kay Ricardo, at sa wakas, sa diary na nasa lamesa. "This court has reached a decision." Ang bawat salita ng huwes ay tumatak sa puso ni Ricardo na parang isang pako. "The petition for custody filed by Miss Clara Salvatierra is hereby dismissed." Isang malakas na yes ang narinig mula sa abogado ni Ricardo. Si Clara naman ay napasandal sa kanyang upuan, tila nawalan ng lahat ng kulay sa mukha. Furthermore, pagpapatuloy ng huwes, ang mga mata ay nakatitig ngayon kay Clara. "Based on the evidence presented from the diary of the late Mrs. Salvatierra, this court will recommend a further investigation into possible fraudulent claims and defamation." Ang hampas ng gavel ang huling narinig bago nagsimula ang kaguluhan. Ang mga reporter ay dumagsa papunta kay Clara na tinatakpan ang kanyang mukha habang mabilis na inilalayo ng kanyang abogado. Ngunit si Ricardo ay walang pakialam sa kanila. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon lamang sa babaeng nakatayo sa may pinto. Si Conching. Naglakad siya. Hindi. Halos tumakbo siya papalapit dito. Sa gitna ng korte, sa harap ng lahat, hinawakan niya ang mga kamay nito. Bumalik ka, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon na hindi niya na sinubukang itago. Hindi ko po sila kayang iwan, sagot ni Conching. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang mga bata, nasaan po sila? Halika, sabi lang ni Ricardo, at hinila niya ito palabas ng korte. Ang eksena sa labas ay mas magulo pa kaysa sa loob. Ang 15 bata, nang makita ang kanilang ama na kasama si Conching, ay sumigaw sa tuwa. Isa-isang binitiwan nila ang kanilang mga karatula at tumakbo para salubungin sila. Mama Conching! Ang isang yakap na nagsimula kay Angela ay naging isang malaking yakap ng 17 tao. Sa gitna ng lahat, magkahawak kamay pa rin sina Ricardo at Conching. Ang mga flash ng kamera ay kumukislap sa kanilang paligid, ngunit sa sandaling iyon, sila lang ang tao sa mundo. Isang pamilyang muling nabuo sa hagdanan ng korte. Ang pag-uwi sa mansyon ay isang selebrasyon. Ang dating malamig na bahay ay napuno ng ingay, tawanan, at amoy ng sinangag at pritong itlog na niluto ni Conching, ang request ng mga bata. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, tinipon ni Ricardo ang lahat sa sala. Ang family portrait na nahulog ay nakasandal muna sa pader, naghihintay na maayos. May kinuha si Ricardo sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Humarap siya kay Conching na nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga bata. Conching! Panimula niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Noong namatay si Elena, akala ko, katapusan na ng mundo ko. Akala ko, hindi na ako marunong magmahal. Tinuruan ko ang sarili kong maging manhid, na maging CEO sa sarili kong bahay. Lahat ng bata ay tahimik na nakikinig. Pero dumating ka at tinuruan mo kami ulit kung paano maging pamilya. Tinuruan mo ako kung paano maging ama. At tinuruan mo akong magmahal muli. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Conching. Napasinghap ang mga bata. Binuksan ni Ricardo ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Ang singsing ng kanyang ina. Ang sabi sa sulat ni Elena. Hanapin ko daw ang babaeng may pusong kayang yumakap sa 15 bata ng sabay-sabay. Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Conching, ikaw yon. Ikaw ang sagot sa huling hiling niya. Ikaw ang sagot sa panalangin ko. Conching, sabi niya, ang boses ay basag na. Maria Concepcion Rayos, pwede bang hayaan mo kaming mahalin ka habang buhay? Will you marry me? Bago pa man makasagot si Conching, na speechless at umiiyak sa tuwa. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Ang 15 bata, nakatayo na ngayon. Ang iba ay nakataas pa ang kamao sa ere, sabay-sabay na sumigaw sa pinaghalong Ingles at Tagalog. Mama Conching, don't leave us. We're 15, but we are one. Please say yes. Tumingin si Conching sa 15 mukhang nakatitig sa kanya, mga mukhang puno ng pag-asa at pagmamahal. Pagkatapos, tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho, at ngayon ay inaalok siya ng isang pamilya. Dahan-dahan, tumango siya. Yes, bulong niya. Opo, oh. Isang nakabibinging sigawan ng tuwa ang pumuno sa buong mansyon. Isinuot ni Ricardo ang singsing sa daliri ni Conching at niyakap ito ng mahigpit. Isa-isang sumali ang mga bata sa yakap hanggang sa sila ay naging isang malaking grupo ng nagtatawanan at nag-iiyakang mga tao. Kinabukasan isang bagong family portrait ang kinunan. Sa gitna, nakaupo si Ricardo at Conching. Sa kanilang paligid, ang 15 anak nila. Hindi na may mga peking ngiti, kundi may mga ngiting totoo, masaya at buo.
Ang ikalabimpito na miyembro ng pamilya ay hindi na isang yaya. Isa na siyang ina, isang asawa, ang puso ng tahanan ng mga Salvatierra.